Ang mahal ng condominium sa Metro Manila pero sigurado ka bang overpriced siya? Marami ang nagsasabi ang mahal ng condo ngayon. And to be fair, may point sila. Pero ang tanong, mahal ba talaga or hindi lang natin naiintindihan kung paano pinapresyohan yung mga condominium? Hindi lahat ng real estate sellers open pag-usapan to ha. Kasi kapag napag-usapan na ang presyo, napupunta tayo sa mas malalim na usapan kung sulit ba talaga ang binabayaran. So paano nga ba pinapresyohan ng mga condominium? Hi, it's Lance time and let's talk about the top factors that affects the price of condominium. Location. Hindi lang city kundi exact area. Central business district ba? Transit-oriented? Flood-free? Growth corridor? Nearby establishments? Malls, offices, schools, hospitals? Kung may daily demand ang lugar, may value ang property. Developer reputation. May developers na mas mahal pero consistent ang turnover, maintenance at resale value. Materials and build quality. Iba ang presyo ng proyekto na may quality finishes kumpara sa tinipid sa materials. At dahil iba-iba ang turnover finishes, nakaka-apekto din to pagdating sa pricing. And I'll be talking about this in a separate discussion, so I hope to see you in the next video. Labor and construction cost. Tumaas ang labor cost, tumaas ang materials, automatic apektado ang pricing. Supply and demand sa area. May oversupply ba? Oo. Pero hindi lahat ng lugar pare-pareho ang epekto. Ngayon ang tanong, okay pa bang mag-invest sa condo sa Metro Manila? Ang sagot, depende. Hindi lahat ng condo pero may mga projects pa rin na may sense bilhin. Kaya ang ginagawa ng mga developers ngayon ay hindi lang puro promos. They offer flexible payment terms, longer amortization, early buyer pricing, rent-ready designs, infrastructure-driven location, at mas importante, tinitignan nila ang long-term growth ng area, hindi lang kung makabenta ngayon. Kaya yes, okay pa din bumili ng condo. Basta hindi ka basta-basta bumibili ha. Kung guided ka ng tamang information, analysis, at ng expert na hindi lang nakatingin sa presyo kundi sa overall value, mas magiging matalino ang pagbili. Kung meron kang questions or concerns, huwag mong kalimutan ilagay sa comment section. And if nagustuhan mo tong video na to, I hope it's okay to click that like button. And please consider subscribing to my YouTube channel as I'll be uploading more videos just for you. This is Lance reminding you to always do smart living. See you!